Hello everyone! Welcome back! So, today's video, isi-share ko lang sa inyo yung recent experience ko guys, no? Sa pagbabayad ng credit card kasi hindi agad nag-post yung payment ko. So, ganito yung nangyari. So, I'm using Union Bank, online banking, sa pagbabayad ng aking credit card bill, especially sa Security Bank. Okay? So, ngayon guys, nagbayad ako August 27, around 7:30 p.m. Ang due date ko kasi September 8. So, ang August 27 ay Miyerkules at gabi ako nagbayad, 7:37 p.m. So, ngayon guys, usually, ang turnaround time ng posting ng payment kapag online banking ka nagbayad is 2 to 3 days lang. Okay? So I'm expecting na by September 1 is magpo-post na yung payment ko o kaya September 2. So, ngayon, September 1 na, wala, hindi pa rin siya nagpo-post. Kasi guys, sa Security Bank, every time na magbabayad ka, pag nag-post na yung payment, nagsisend din sila ng SMS. Hi, your payment is received, blah, blah, blah. Yun yung hinihintay ko, pero wala. Okay, so, tumawag ako sa Union Bank kasi nagpapanik ako. Sabi ko, hello, nagbayad ako noong August 27, pero looks like hindi pa din nagpo-post yung payment ko. Baka pwede nyo pong i-check. Kasi na-debit na yung pera sa bank account ko. So, sabi nila, oo nga po, dapat supposedly nag-post na yan kung August 27 kayo nagbayad. So, sabi nila sa akin, gagawan daw niya ako ng case, sabi ng agent. And binigyan niya ako ng dalawang option, ano daw yung gusto ko. I-manual post yung payment to Security Bank or ibalik daw yung pera sa bank account ko. 27K kasi guys yung binayad ko. So sabi ko, wag niyo nang ibalik, i-manual post niyo na lang. So sabi niya, ang turnaround time daw ng processing ay 45 days. Sabi ko, ang tagal naman po. Sabi ko, ang due date ko September 8 na. Baka ma-charge naman po ako ng late payment, ganyan. Sabi niya, ipapa-urgent naman po natin to. Pero hindi ko lang po maipapangako na kinabukasan po ay magpo-post na yung payment, sabi niya. Tapos binigyan niya ako ng case number. So dahil hindi ako mapakali, tumawag din ako sa Security Bank. So ang sabi naman ni Security Bank sa akin, receiver lang daw sila. So maaaring nag-successful sa Union Bank, pero baka daw naka-floating pa din yung payment. So, kinabukasan September 2, wala pa din. Hindi pa rin nagpo-post yung payment. Tumawag ulit ako guys sa Union Bank. So, sabi ko, hello, binigay ko yung case number ko. Tapos sabi ko dun sa babae, baka pwede nyo naman po i-process urgently. Kasi ang due date ko nga September 8 na. And hindi ko naman po ata deserve na magbayad ng late payment fee or ma-charge ng late payment fee dahil maaga ako nagbayad. And na-debit nyo na yung 27,000 na binayad ko, sabi ko. And wala na akong extra 27K para ibayad muna ulit sa Security Bank. Sabi kong ganun. And sana i-process nyo naman, paki-prioritize, sabi kong ganun. Kasi yung credit score ko din yung maapektuhan dito. Nakasalalay dito kako. Pag nagkaroon ako ng late payment charge, so hindi maganda yan sa record ko, sabi kong ganun. Naintindihan naman ako ng agent, very empathetic siya. So sabi niya, check ko po ma'am. Pag-check niya, wala pa yatang nagawang email. So nag-email daw siya doon sa team na nagpo-process ng manual posting. Tapos nilagyan daw niya ng important para i-prioritize. Although hindi siya nag-confirm sa akin na by the next day is mapoprocess agad kasi kailangan pa daw investigate ganun. Pero sabi niya, naka-important naman daw. So, usually, pina-prioritize naman daw pag ganun. Okay, sabi ko, salamat. Then, kinabukasan, September 3, around 11:40 a.m., naka-receive na ako ng SMS from Security Bank. Nag-post na raw yung payment ko na 27K. So, I feel so relieved na nag-post na siya. Kasi nga, 'di ba, ilang araw na lang due date na. So, I'm very thankful doon sa agents na nag-assist sa akin sa Union Bank. Talagang they made sure na ma-process siya urgently, naintindihan nila yung concern ko. So, thank you ate sa nagtulong sa akin sa Union Bank, yung mga agents na yon. Salute.
So, yun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo. And kung may experience din kayong ganito, share with me by placing it in the comment section. And kung may other question pa kayo regarding sa naging experience ko, leave your comment below as well. I will try to answer. And thank you guys sa panonood and see you again on my next. Bye!